Hi! Finally, makakabalik na rin ako sa Pilipinas after 5 years. Grabe, sobrang na-miss ko na ang pamilya at mga kaibigan ko. Isa nga sa mga dahilan kung bakit ako babalik sa Pilipinas ay dahil 90th birthday ng aking lola nanay at sa aking kaarawan. But wait, there's more! Isusurprise ko ang pamilya ko sa aking pag-uwi. Kaya watch until the end para makita ninyo yung reaction nila sa sorpresa natin. 1:15 PM ang flight ko kaya umalis ako ng bahay 5 hours before my flight. Yes, alam kong mahaba yon kasi usually mahaba ang pila sa check-in counters ng Cebu Pacific. At para may time na din ako makapag-ikot bago yung flight ko. Sa mga di pa po nakakaalam, ako po ay nakatira na sa Funabashi City which is 50 minutes away from Narita Airport by train. O diba, ang bilis ko lang nakarating sa airport kasi isang diretso lang naman. Alam niyo ba na isa sa mga gusto ko dito sa Japan ay yung transportation system nila. Dahil napaka-convenient at accessible sa lahat tulad na lang dito. Paglabas mo ng train station ay airport na agad. Di ka na maliligaw pa. Paakyat na nga ako nito sa 4th floor kung saan ang departure area. Bago pumunta ng check-in counter ay dinoble check ko yung mga bagahe kung mag-over baggage ba ako o hindi. Ayan na, mag-check-in na ako. Di pa talaga nagsisink in sa akin na uuwi na talaga ako ng Pinas after 5 long years. Grabe, ang tagal ng 5 taon na yon, pero ramdam ko pa rin ang init ng pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan ko sa Pilipinas. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya na makakasama ko sila muli, makakarinig ng kanilang tawanan at makakapagkwentuhan ng harap-harapan. Finally, tapos na rin ako mag-check-in ng mga bagahe ko. Tara, pasok na tayo para di tayo maiwan ng eroplano. After customs ay dito na ako sa immigration. Left side for non-resident and Japan passport holders at right side naman para sa mga returning resident like me. Pagkatapos dito ay dumiretso ako sa mga pampasalubong. For sure, alam nyo itong Royce Chocolate dahil isa ito sa mga sikat na pangpasalubong pag galing ka ng Japan. Gate number 96 nga ako at sabi ng staff ay dulo na daw yun. Kaya tara, bilisan na natin maglakad dahil tinatawag na kami mga passengers ng 5J5055 aircraft para pumila na sa boarding gate. Shoutout nga po pala kay Miss K sa pag-help sa akin sa boarding gate. God bless you and your family po. Di na ako nakapag-video papasok dahil nagka-problema sa overhead cabin at wala nang space for my luggage kaya in-intercept na lang ng cabin crew yung luggage ko sa baba ng libre. Buti na lang seat 4A ako, malapit lang kaya nakaupo agad ako. Alam niyo ba nung mga oras na to ay nagiging emotional na ako dahil halo-halo na yung nararamdaman ko sa pagbabalik ko sa Pilipinas. 4.5 hours nga yung biyahe simula sa Japan papuntang Pilipinas. Mabalik nga tayo sa kwento ko. Ang lola ko ang isa sa mga pinaka-espesyal na tao sa buhay ko. Ang pagpunta ko sa kanyang 90th birthday celebration ay isang malaking karangalan para sa akin. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako pinagpala na siya ang aking lola. Touchdown Manila, it's so good to be back. At syempre, hindi ko rin malilimutan ang aking kaarawan. Masaya akong ipagdidiwang ito sa Pilipinas kasama ang mga mahal ko sa buhay. Sa Pilipinas, ang kaarawan ay laging puno ng masasarap na pagkain, masiglang tugtugan at mga sandaling puno ng pagmamahalan na magtataglay ng mga alaala na hindi malilimutan. Sa aking pagbabalik sa Pilipinas, hindi lang ang mga espesyal na okasyon ang aking aabangan, kundi ang mga tanawin, tunog at lasa na magpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang aking kultura at pinagmulan. Finally, nakalabas din. Ang kakonsyaba ko nga pala sa aking surprise ay ang aking Kuya Edven at pati si Lori. Bali sila ang sumundo sa akin dito sa airport. Gutom na nga ako ng mga oras na to kaya dumiretso na kami sa kainan na konti lang ang tao para makapag-order agad kami ng aking favorite na grilled liempo. Ang tagal ko tong kinrave. Finally, makakain na din sa wakas. Napakakulit talaga ni Kuya. Pinaglalaroan ba naman yung active track ng camera ko? Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami sa taxi stand. Ito na lang ang pinili namin dahil sure na di kami tatagain sa presyo. Ang saya nga kasi may pa-wifi pa itong airport taxi at napaka-friendly ni Kuya driver. Sa mga di pa po nakakaalam, ako po ay nakatira sa Tagaytay. For sure, alam na alam niyo na itong lugar na to kasi mas madali pumunta dito kaysa sa Baguio. Bale, 1 hour and 5 minutes nga pala yung biyahe namin simula na iya Terminal 3 hanggang sa Tagaytay. Finally, nakarating na rin kami sa bahay. Ang bilis lang ng biyahe namin kahit weekend. Wala rin kasi traffic eh. Grabe, na-miss ko ito lalo na yung bed ko. Nakakapanibago kasi low ceiling lang yung bahay ko sa Japan. Napaka-cozy talaga. Tara, akyat na tayo sa kwarto ko. Sabi kasi ni Kuya Edven ay nakatambay sina Edre at Winter doon dahil may aircon. Sa 3rd floor pala yung room ko. Bali, attic siya ng bahay namin. Tara, pasok na tayo in 3, 2, 1. O, diba? Naisahan ako ni Kuya Edven dahil sinabi niya na pala sa buong pamilya ang pag-uwi ko noong July 13. Ang alam kasi nilang lahat ay July 18 pa ang uwi ko sa Pilipinas para sakto sa aking birthday ng July 19. Hindi nila alam noong March pa ako nakabook. Check nyo na lang po sa previous vlog yung surprise nila sa akin para sa mas detailed explanation. Di ko talaga in-expect na susurprisahin nila ako. Tapos nandito pa yung high school bestie ko na si Tin at ang kanyang boyfriend na si Andre. At super unexpected talaga na pumunta pa dito si Ella o mas kilalang Amping.
kasi super busy ng schedule niya. Thank you so much to my family and friends sa effort na mag-surprise sa akin. I love you all so much. Pagkatapos ng surprise nila sa akin ay bumaba na rin kami para kumain. Di pa kasi sila nagdi-dinner dahil inasikaso nila yung decoration sa kwarto ko. Grabe, super na-miss ko itong bulalo at adobo flakes ni mama. Diyos ko, wala na naman ang diet ko nito. Dito ko na po tinatapos ang ating surprise vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood, suporta at pagmamahal niyo sa akin. Happy 36K to us, fam! See you sa next vlog natin bukas ha. Love you all! Mwah!